So yan, meron po tayong pinakabago nilang Honda XR 150L. Alamin natin yung updated price, installment, bigyan natin ng quick review. Bakit ito yung bibilhin yung motor? What's up mga idol, Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa Honda Wing Shop, Dismart Corporation, General Santos City Branch. So yan, meron po tayong pinakabago nilang Honda XR 150L. So yan po. So dalawang kulay lang po yung available nila dito, yung black tapos itong white. Pero mas maganda para sa akin itong white kasi mga idol. Yan o. Alamin natin yung updated price, installment, bigyan natin ng quick review. Bakit ito yung bibilhin yung motor? Marami rin po kasi nagpapa-inquire sa akin ng motor na to. Kasi ito yung bago nila na XR 150L. Yung mapapansin yung mga idol. Yun, digital na po yan. Tapos yung dito, mas maganda na siya. Mas matulis, mas brusko. And then naka-double wall na po yan mga idol. Oh. Cover po siya dito na itim, then dito naman white. So naka-double wall na po siya. Siyempre unahin natin sa price. Pagdating sa presyo niya. Dito tayo nag-inquire sa Dismart Motorcycle Sales and Service. Dito lang yan sa General Santos City Branch, Magsaysay Avenue po ito. So, spot cash, 99,400 pesos. Yan po mga idol. 99,400 pesos po yung spot cash nila dito. So, sa installment naman, down payment ay 7,900. So, yan na po yung down payment niya, 7,900 pesos. 6 months, installment ay 17,940. 12 months, 9,715. 18 months, 7,080 pesos. Sa 2 years, 5,845. Sa 30 months, 5,105. Sa 36 months, 3 years ay 4,585. Rebits pa po yan ng 200 pesos. Maganda pa dito sa kanila, free na po yung helmet, jersey, TPL insurance at 3 years LTO registration. Ito yung down payment nyo, 7,900 yung down payment nyo, malinis na po yan. Kasi free naman po yung 3 years LTO registration natin. Pagdating sa looks niya dito sa harapan, ganun pa rin po sa unang version nito. Ayan, medyo malapad po talaga yung headlight niya. Pero yung shape niya dito maganda po talaga. Ayan o, yung shape niyang headlight niya. Pero itong lens niya malapad po talaga. Tsaka hindi pa sa ginawang LED, naka halogen bulb pa rin po siya. Fender naman maganda kasi makapal. Ayan o, pero napakalapad. Ayan, malapad po talaga siya. Isang dangkal talaga. Ayan o. Then sa front suspension, meron na po sa ditong rubber. Ayan o. Tapos dito naman sa telescopic niya, malaki pa rin mga idol. Malambot. Basta sa Honda, maganda talaga ang suspension yan. Sa braking system po dito sa harapan, hydraulic disc brake, dual pot piston caliper, ka-disc brake po yan mga idol. Size naman po ng gulong niya, 90 by 90. And then 19 inches po yung laki ng kanyang rim. Sa rim naman po niya, naka-stainless po ito. Hindi yan basta-basta kinakalawang mga idol. Yan, naka-tube type and then naka-dual sport. Yung ganitong tire mga idol. Light saka brake light niya. Hindi pa rin po siya nabago, ganun pa rin po siya sa dati. Yung tail light saka brake light niya. Hindi naka-bulb type pa rin po yan. Marami pa tayo ditong malalagay na gamit. Back fender. Tapos pagdating dito sa tambutso niya, ganun pa rin, stainless yung dito niya mga idol. Dagdag design dito sa kanyang muffler. Then, heat guard. Maganda dito, metal tong dito niya, metal siya. Then ito, plastic niyan lahat. Sa braking system naman po nito sa likuran, magamit pa rin po ito ng mechanical drum brake. Ayan o, mechanical drum brake pa rin po yan. Sa size naman po nito, 110 by 90, 17 inches pa rin po yung laki ng kanyang rim. Sa suspension, naka-monoshock pa rin po yan yung suspension niya. Siyempre sa makina, wala pa rin po na bago. So 150cc, naka 4-stroke, 2 valve. Ang cooling system po nito ay air-cooled. So pag ganito po yung design ng kanyang makina, air-cooled po yung nagpapalamig ng kanyang makina. Hindi pa rin po sa ginawang fuel injection. Carburetor pa rin po siya, hindi pa sa ginawang FI. Pero pagdating sa gas consumption nito, hindi naman masyadong malakas talaga. Nasa paggamit pa rin yan. Siyempre, pagdating sa design,
Grabe, mas pinapugi talaga yung pormahan niya dito sa side. Yan o. Ito yung una kong napansin dito, itong cover niya dito sa side fairings niya. Yan o. Talagang mas maganda na siya, mas makapal. Then maganda rin yung mga decals niya. 150L, ito naman XR, yung kulay itim. Yan o. So dito naman po tayo sa handlebar niya. Maganda po yung clutch nito, hindi masyadong mataas, saka malambot din po siya. Yan. High beam, low beam, turn signal light, horn, sa right side, electric start. Then may kickstart pa rin po yan. So ito naman po yung instrument panel gauge niya. Ito talaga yung nabago dito. Ayan o. Digital na po yan. Sayang hindi natin mabuksan, hindi kasi nakalagay yung battery. Pero digital na po yan mga idol. So ito naman po yung ignition, naka-disusi pa rin po yan. May kalakihan pa rin yung gas tank niya. Pagdating sa upuan, gustong-gusto ko dito kasi malapad, tapos malambot. Unlike doon sa CRF na masyadong manipis. Tapos ito maganda talaga kasi malambot. Ayan o. So yan, Honda XR 150L. Grabe, napakasulit pa rin ang pormahan niya. Yung design niya, okay na okay pa rin mga idol. Siyempre, naka-dual sport pa rin po yan. Pwede pang semi-off-road, pwede pang highway, adventure. Okay na okay po itong motor na to. Kaya sa mga naghanap ng pwede pang adventure dyan na mataas talaga yung ground clearance, dito na po kayo sa Honda XR 150L. And then sa tipid sa gas, okay lang din naman yung tipid nito sa gas mga idol. Yan, yung gas tank medyo may kalakihan. Naka-digital na po yung instrument panel gauge niya. Then yung side mirror pala nito mga idol. Ayan, bilog pa rin po siya. Ayan, no? Honda XR 150L. Kuha na po kayo ng motor na to. The best to mga idol. Marami nang nagpatunay na maganda talaga yung performance ng motor na to. So sa halagang 99,400 pesos. Yan, meron na kayong Honda XR 150L. So yun, kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment na lang po sa comment section ng ating video. Chris Ride Motovlog, ride safe po tayo palagi. God bless you all. Thank you.